Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, Sabado, may good news po tayo ha. Naaalala nyo ba mga kababayan, mga ka-analyze yung dalawa ito eh. Itong isang Fro Duterte vlogger at itong si Boy Pangil. Oh, kilala nyo naman si Boy Pangil, si Jason Sa. Ha? Na nagpakalat ho ng fake news, natatandaan nyo about ho rito kay General Torre. Kay General Nicolas Torre na kung saan, na-hospital daw, na-confine. Oh, naglabas pa sila ng larawan na si ano daw yun, si General Torre. Naalala nyo? Ito yun, oh. Ito ho yung picture na yun. Oh. Pakita ko sa inyo, ano? Naalala nyo to? O, teka. Diba sinampahan ho ng kaso ni ano yan, ni General Torre? Oh, wait lang ho ah. Bakit biglang nawala? Nagtago na. Ito ho, oh. Naalala niyo ho yan, di ba? Oh. Yung ipinakalat ni Boy Pangil, ni Jason Sa. Oh. At yung isang Fro DD shit vlogger. Ang pangalan, Jun Abines. Oh. Alam niyo ba mga kababayan, ngayong araw ho na to, kanina lamang hong madaling araw, may report na yung Jun Abines na yan, naaresto na. Inaresto. Ayun ho rito sa report, basahin ho natin ha. Arestado na si Jun Abines. Matapos ang pagsasagawa ng search warrant kaugnay sa pagpapakalat niya ng maling balita tungkol kay CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Buti nga ito, may search warrant pa eh. Ibig sabihin, legal ho itong operation na ito. Galing sa korte. Kasi kinasuhan yata ni General Torre ito, pati si Jason Sa. Hindi katulad ng panahon ni administrasyon ni Digong, no? Kung sino-sino na lang pinagdadampot, no? Katulad nung Kian de los Santos. Isipin mo, bibili lang ng yelo. O, dinampot na ng polis. Pinatay na. O, buti pa ito, may search warrant, di ba? Ani ni Torre, sa halip na gumamit ng dahas, sumandig ako sa batas. O, ayan ha. O, imbis daw na gumamit ng dahas, sumandig ako sa batas. Naniniwala, ano ba ibig sabihin na sumandig? Parang umano siya sa batas, kumbaga doon siya bumatay, ano? Sa halip na gumamit ng dahas, sumandig ako sa batas. Naniniwala ako na kahit mali ang ginawa mo, may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. Isang bagay na hindi naibigay ng idolo mo sa mga inosente pa kaysa sayo. Sino pa ba yun? Sino pa ba yung pinariringgang binabanata ni General Torre rito? Di walang iba kundi yung nagdaang demonyong administrasyon. Di ba? Di ba ang daming namatay sa war on drugs? May extrajudicial killing pa. Ang daming mga minor de edad na namatay. Walang warrant, walang search warrant. Dinadakma yung tao eh. Dahil dito sinagawa ang isang search operation upang makuha ang mga phone, computer na ginamit ni Abines sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa sinagawang operasyon, nadakip siya agad na kinasuhan. Habang nagrereklamo si Abines sa social media, iginit ni Torre na kailangan managot ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Ngayon, iyak-iyak ka. Sabi ni General Torre. Ako, sequence ng paggigipit at paniniram mo ay kailangan mo nang kumuha ng abogado. Insahin ni Torre sa publiko. Bagong Pilipinas po, wala pong patayan. Pero salbahe ka, makukulong ka pa rin. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, ang batas ay umiiral
at walang lugar para manirang puri at pagpapakalat ng kasinungaling ng walang pananagutan. Ayan ho, mga kababayan, ito hong John Abinis na ito, na-aresto na mismo sa kanyang bahay. Malamang ang bitbit nito, search warrant at warrant of arrest. Ayan ho, ano to tawag dito. Kumpirmado ho ito, mga kababayan. Si ano kaya? Si Jason sa kaya? Ano kaya yan? Mukhang kasunod na. Kasi alam niyo naman to si Jason sa mga kababayan, si Boy Pangil. Mahilig kong magpakalat ng fake news ito Pati yung si Pangulong Bongbong, sinabihan daw na pumutok ang ugat na ospital. Pati yung chopper ng Malacanang, napunta lang ng St. Luke's ba yun? Basta hospital, bumaba lang doon. Kasi meron daw na-compine na, ganito, ganyan. Ano naman ba problema kung si Pangulong Bongbong Marcos nasa ospital? Syempre, presidente yan. Minomonitor ang kalusugan yan malamang buwan-buwan. Or quarterly ng taon. Kasi presidente yan Nakamonitor talaga kalusugan yan. Syempre, siguro itong chopper, syempre, presidente yan, chopper ang gagamitin dyan. Lumapag lang doon sa ospital, binibigyan na ho ng di magandang balita. Kung ano-ano na binabalita, na pumutok ang ugat, nakumpay si PBBM. Mahilig sila sa ganyan. Nako, kawawa itong Actually, nag-post ito bago yata makuha cellphone niya. John Abinis. Ito ho yung John Abinis, Yan ho. Yan ho yung John Abinis. Ito yung nagpakalat hong fake news kay General Torre. Nag-post ito kanina Basahin natin. Ito, may bago siyang post. 23 minutes ago. Basahin mo natin. Dear friends, when PNP CIDG invaded my home and confiscated my cell phone, they tried to download and probe my cell phone for 3 hours on site. I believe what they did was illegal. For tampering on my cell phone, which is an evidence that's supposed to be preserved. May sinasabi siya rito na kung saan, mga kababayan, yung cellphone niya, kinuha daw, tapos may dina-download daw. Siguro dina-download yung mga kasinungalingan, mga ka-fake newsan niya, no? Yari kayo ngayon. I advise all friends to delete me from all group chats to protect our personal conversation from frying eyes with malicious motives. Ayan, nako, sigurado to may malalaman. Na-download na isipin mo, Brad, sir. Gumagaya kasi kayo kay gagang baliw na Maharlika. Yung kahit mag-fake news nasa Amerika yon. Nasa Amerika yon, medyo may problema, medyo may problema ang batas natin pag nasa Amerika Hindi katulad nyo, nandito kayo sa Pilipinas. Isipin nyo, ipakalat nyo na si General Torre nasa ospital, naka-confine, naka-arma daw. Yung pala, ang lakas-lakas, wala namang kasakit-sakit. Ay, nako, mga kababayan. Tignan natin, mga kababayan, kung ano ang kung ano ang update dito maya-maya lamang. Kasi nakapag-post siya 22 minutes ago. Hindi natin alam kung siya mismo nag-post nito
O nasan siya, o kasi baka inaresto to, o ano, di natin alam kung sino nag-post niyan. O. So mga kababayan, update na lang ho tayo mamaya. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog, ha? Paalam po, pagsamantalangin yung lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.